Gusto mong makarinig ng real talk. Kung sunod-sunuran ka sa sasabihin ng barkada mo, maliit at mahina kang lalaki. At kung masakit na sa'yo yan, paano pa yung nasa dulo ng video na ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kahinaan at kalokohan ang inaakala ng marami na kaangasan daw. Dito ko babasagin sa pagmumukha mo ang supot na kaisipan ng mga mangmang na lalaki na sunod-sunuran naman sa sasabihin ng barkada nila. Dito ko ipapaunawa sa iyo kung bakit kahinaan, katangahan at kasuputan ang pagpapanggap na maangas. Kung ikaw yung lalaki na mabarkada at madaling maimpluwensyahan ng lansangan, pupulutanin kita dito sa video na ito. Ilalabas ko ang tunay mong baho at ang maangas mong pagpapanggap sa likod ng miserable mong buhay upang hindi ka natularan pa ng mga batang musmos. Ilalantad ko ang realidad ng mga taong nagiging adik, nalululong sa bisyo, sa barkadahan, sumasali sa gang, sa mga kapatiran, sa mga fraternity, at sa mga kung ano-anong kagaguhan, kakupalan, at kasuputang pagpapanggap. Matakpan lang ang kahinaan ng kanilang pagkalalaki. Maganda ang topic na ito. Bubulabugin ito ang mga nag-aangas-angasang alpa na mga patapon naman ng buhay. Dito mo malalaman kung paano nauuwi sa ganitong buhay ang isang musmos na bata. Maging warning sana ang video na ito sa mga makakapanood na may ganitong buhay at pag-iisip. Ano bang pagkakaintindi mo kapag sinabing strong ang isang lalaki? Maangas, mayabang, maraming tato, maraming barkada, adik, maraming babae, kasali sa gang, kasali sa fraternity. Ganyan ba ang lalaking strong na matatawag? Kung ganyan pala ang strong na lalaki, gusto ko na lang maging mahina dahil isa lang yang pagpapanggap. Gawain lang yan ng clown na lalaki. Lalaking mahina ang pagkalalaki. Dahil sa sobrang hina ng pagkalalaki niya, kailangan niya ngayong humanap ng paraan para magmukhang malakas. Naunawaan mo ba yan? Sasali ngayon yan sa mga gang, sa mga fraternity, o babarkada sa mga lalaking patapon ang buhay. Puro angas lang, hindi naman mautusan sa bahay. Magpapatato yan para magmukhang maangas, mambababae para magmukhang matinik, mag-aadik dahil gustong manghiram ng lakas sa droga, magkikilos mayabang para magmukhang alpha. Lahat yan ay gagawin niya para pagtakpan ang mahina niyang pagkalalaki. Nakakaawa, hindi ba? Sobrang nakakaawa. Akala lang natin noong una na ang ganitong lalaki ay nakakatakot, ngunit wala palang laman ang pagkalalaki niya. Dahil sa oras na maging mag-isa na lang yan sa buhay, tipong wala ng gang member na matatakbuhan, wala ng barkadang aalalay, para na lang yang basang sisiw sa lansangan. Weak and vulnerable, pathetic and harmless. Parang bulate na inasinan. Ikaw ba yung tinutukoy ko? Dahil kung oo, simulan mo ng pagnilay-nilayan ang mga desisyon mo sa buhay. Dahil hindi ka maangas, nakaasa ka lang din sa proteksyon ng ibang tao dahil hindi mo kayang proteksyonan ang sarili mo. Isa kang mahinang nilalang, isa kang mapagpanggap na lalaki dahil ang totoo, isa ka lang clown. You are a clown, pathetic and shameful. Mahina kang lalaki dahil madali ka lang maimpluwensyahan ng lansangan mo. Naunawaan mo ba yan?
Hindi nakakahiya ang pagiging beta male. Ngunit kung ikaw yung lalaking madaling maimpluwensyahan ng barkada, dapat kang mahiya sa sarili mo. Pero dahil gusto mong tanggapin ka ng barkada mo, inilit mong yakapin ngayon ang bisyo nila. Diyan palang kita na agad namin na ikaw yung lalaking people pleaser at walang authority sa sarili. Sunod-sunuran ka sa paligid mo. Tinalo ka pa ng isda dahil yung isda kayang sumalungat sa agos. Ikaw, sunod-sunuran sa mga nakikita mo. Para kang patay na isda, dyan ka maihahalin tulad dahil patay na isda lang naman ang sumasabay sa agos. Hindi mo kayang sumalungat, hindi mo kayang manindigan sa sarili mo. Hindi mo kayang tumayo sa gusto at sa ayaw mo. Mahina ang tuhod mo, para kang aso na may tali sa lieg. Isa kang good boy na sunod-sunuran sa amo nito. Nagpapalipin ka sa kagustuhan ng ibang tao. Kung ano ang bisyo nila, siya ring bisyo mo. Hindi mo ba kayang sumalungat at panindigan ang sarili mong gusto? Kaya maraming lalaki ang nalululong sa bisyo at barkada dahil dyan. Sobrang hihina ng masculinity ng mga lalaking ito. Hindi nila kayang magdesisyon para sa sarili nila. Hindi nila kayang tumayo sa mga paa nila. Kailangan nila ng amo na susundin. Pinanganak atang alipin ng mga yan. Yan ang dahilan kung bakit madaling malulo ang lalaki sa masasamang gawi. Gaya ng pagsali sa mga gang, sa mga fraternity at sa kung ano-ano pang kagaguhan. Nagiging salot lang naman sa lipunan. Tapos akala nila astig at maangas sila niyan. Mga supot na nga, mga tatanga-tanga pa mag-isip. Sinong lalaki ang nasa katinuan, nasasali sa mga ganyan para lang sirain ang buhay niya? Kulungan lang naman ang kahahantungan mo sa mga ganyan, tanga. Kapag kulang talaga sa masculinity ang lalaki, ganyan ang kahahantungan. Mauuwi sa masasamang gawi ng barkada hanggang sa makulong. Kasi nga, kulang sa talino at pagkalalaki. Dahil kung ikaw yung lalaki at may solid at malakas na masculinity, hindi ka naman basta-basta may impluwensyahan ng ganitong mga walang kwentang bagay. Because a strong man acts on his own terms. Nauunawaan mo ba yan? Marami rin naman akong naging barkada mula nang ako'y magbinata. Ngunit ni isa dyan, walang naka-impluensya sa akin na tahakin ng masasamang gawi. Dahil alam ko ang pinagkaiba ng masama at hindi. Alam ko rin ang gusto ko at ayaw ko. At walang tao ang makakapagpilit sa akin ng gusto nilang mangyari hanggat hindi ko ito sinasang-ayunan. I act on my own terms and I don't let people dictate me. Ito ang sikreto ko, kaya nanatiling malinis ang pagkalalaki ko. Hindi ako nagpapauto sa paligid ko. Alam ko ang mga ayaw at ang mga gusto ko, kaya walang nakakapagdikta sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin. Katulad mo lang din ako noon. Akala ko kailangan mong makisabay sa mga gawi nila para lang masabing belong ka sa kanila. Ngunit kalokohan lang lahat yan. You have your own values and principles in life. At wag na wag mong hahayaan na baguhin yan ang paligid mo. Panindigan mo ang mga prinsipyo mo sa buhay at hayaan mong sila ang mag-adjust sa prinsipyo mo. Hindi mo kailangang i-please lahat ng tao. Hindi mo kailangang mag-submit sa terms and conditions ng paligid mo. Kung hindi sila aayon sa values at principles na mayroon ka, iwanan mo sila. You are better on your own. Huwag kang matakot na itakwil ka nila. Hindi mo kailangang iasa sa kanila ang kasiyahan mo. Huwag kang matakot na mag-isa. Hindi mo kailangang yakapin ang masasama nilang gawin. Hindi mo kailangang gumaya sa kanila. You are a man, and a real man doesn't follow the other's path. He follows his own path. Naunawaan mo ba yan? Kung
nais mo umiwas sa ganyang pamumuhay, iba na lang ang i-follow mo. Imbis na sumunod ka sa mga kagaguhan at sa kaadikang ginagawa ng barkada mo, why not follow God? May pagpipilian ka naman at may kakayahan kang pumili. Why not follow Jesus? Dahil ba corny? Nakokornihan ka? Yung paglululong mo ba sa bisyo, hindi ba corny yan? Para namang mas may kabuluhan pa iyang pagbibisyo mo kaysa isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Wala ka namang mapapala dyan. Sisirain mo lang ang buhay mo dyan. And if you are going to destroy your life, why not give it to Jesus? Wala ka namang talo dyan. Panalo lang ang makukuha mo dyan. At isa pa, kung ayaw mo na sa buhay mo, ibigay mo na lang yan sa Kanya. Surrender your life to Jesus. Let Him lead your life and use you as His instrument to save other. Hindi ba't mas napakamakabuluhan yan kaysa sirain mo ang buhay mo sa pakikibarkada, paglululong sa bisyo, pagsali sa mga gang at kung ano-ano pang kamunduhang kalokohan lang. Nawa ay nagising ka sa mensahe ng video na ito at makapagnilay-nilay ka sa sitwasyon ng buhay mo. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, mga maharlika.